points na naman, no? Para mag-unwind ng konti. Nakakala mo naman, pagod na pagod eh, no, ha? And anyway, ang ating pagdinilayan ngayon ay magmumula sa Mark 10, no? Ito yung katatapos na makipag-usap ni Cristo sa isang binatang mayaman na maraming alam itong binatang ito at napahanga niya ng bahagya si Cristo, no? Sinusunod niya rin yung Ten Commandments. Pero sabihin ng Panginoon na, o sige, nalalapit ka na sa kaharian ng Diyos, iwanan mo yung mga kayamanan at ipamigay mo sa mga mahihirap. Nako eh, biglang nagiba ang tono, ano ah. At tumalikod dito at lumayo kay Jesus, ano ah. Kaya sabi ni Pedro, no? Sabi ni Pedro, kami, tingnan mo kami. Sabi niya, ibinigay namin sa iyo ang lahat sa amin, no? Sumama kami at sumunod sa iyo, no? Iniwan namin ang aming pamilya. Sabi ni Jesus, kung sino man, sabi niya, ang mag-iwan ng nanay, tatay, kapatid, kamag-anak, at kung sino-sino pa na malapit sa kanya at mahal niya, nang dahil sa akin, sabi ni Jesus, ay makailang ulit, no? Siksik, liglig, parang ganyan. 100 volts. Grabe yung news ngayon, ano? Kaya tayo mga nagtatrabaho para kay Jesus, na ang employer natin eh, si Jesus Christ. Dahil sa kanya tayo maasa ng ating mga kabuhayan o yung pangkabuhayan, ano? Ay mapalad, no? Sa araw na ito at sinasabi ngayon, ano? Tayo ganito, no? Tayo tinatawag, may panahon sa ating buhay kung kailan kakalabitin tayo ng Diyos, no? Minsan sa kabataan natin, minsan sa middle age, minsan ngayon, ha? Sa ating pag-iedad, ano ha? Ay sabihin katanda, sa ating pag-iedad, ay tinatawag tayo ng Diyos. At makikita mo na dito'y walang pinipiling oras ang Panginoon, ano? Walang panahon, no? Pagkakailangan ka niya at kinalabit ka niya, marapat lang, no? Na sumunod tayo sa Kanya. Sundin ang kanyang mga hinahabilin na sinasabi sa atin. Pakinggan. Ano din sabi, no? Pakinggan at sumunod sa kanyang mga yapak, ano ibig sabihin, no? Maghayag ng mabuting balita. Tayo ba naranasan na natin yan? No? Ako medyo may edad na no? Yung conversion ko dahil marami akong kalokohan nga nung una sa buhay ko. Medyo late, no? At ayoko pang maniwala na tinatawag ako para maglingkod. Until such time na talagang nakita ko yung liwanag. No? Yung madilim na dugto ng buhay ko nagkaroon ng liwanag. Ibig sabihin. And sinubukan ko sumunod. No? Ang alam ko kasi wala naman ako makikita sa pagsunod sa kanya di ba? Mas maganda magtrabaho ka na lang at gawin mo yung pinaka-the best mo. No? O kahit anong pilipit na gagawin mo para mag-survive ang pamilya mo. Parang ganyan ang iniisip ko nun Hindi pala. No? Kailangan pala sumunod tayo kay Jesus para magkaroon ng order. No? Yung ating buhay. Kung sinasabi niya, ang sino mag-iwan ng kanyang kabuhayan, kung sino mag-iwan ng kanyang mga pamilya, yung mga mahal sa buhay niya, hindi naman literal na sinasabi yun. Kung isa tayo tinatawag para talikdan sandali, no? Magnilay, no? Ano nga ba nangyayari sa buhay natin? Puro na lang na tayo trabaho, puro na lang na tayo pagkalap ng salapi, puro na lang ba yung para sa atin, puro ba nakasentro sa buhay natin, ang ating buhay na tinataglay ngayon. Hindi ba natin naiisip na ang buhay na ito ibinigay ng Diyos sa atin? Hindi ba natin naiisip ng Diyos ay nag-aalok sa atin ng salvation kung tayo ay makikinig at susunod sa Kanya? Alam ba natin na ang kabuhay natin o ang buhay natin dito ay galing lahat sa Kanya? At kahit anong effort ang gawin natin, walang mangyayari sa buhay na ito kung di galing sa Kanya. Nasubukan naman natin magpasalamat sa Kanya. No? Naalala mo natin siya pagka tayo nagtatagumpay. Kadalasan ng Diyos naalala natin pagka yung nuknukan lang na tayo ng problema. Wala na tayong mapuntahang iba, no? Tinanggihan na tayo ng mga kaibigan natin, ano? Tinuwalag na tayo sa mga samahan, o kasama natin o komunidad, no? At saka lang natin maalala ang Diyos. Pag walang-wala na. Kaya ang kagandahan nito, mabuting balita, pwede ka naman mag-enjoy. Nakasama si Jesus, kasama din ang pamilya mo. At yung kabuhayan na sinasabi mo, no? Ang maganda kasi kung kasama mo ang Diyos, di-distribute mo maayos yung oras mo, no? Yung panahon mo, sa pagmamahal sa kapwa, at higit sa lahat sa pagmamahal sa Diyos. Magkakaroon ng order nga, no? Magkakaroon ng kaayusan. Kaya magulo ang buhay natin. Minsan, nakasentro na lang tayo sa negosyo natin. No? Wala akong pakialam kahit sa kanino, kailangan mapaunlad ko yung negosyo ko. Di ba kung minsan kakapilit mo, doon sa sinasabing negosyo, lalo lang nagkakawindang-windang. Pero bakit hindi mo subukan? No?
Yung sinasabi ng Panginoon na, teka muna sandali, break lang. Punta ka muna sa akin. Kwentuhan muna tayo. Sabi mo sa akin ano yung mga problema. No? Baka sakaling, o hindi baka sakali, sigurado na magkakaroon ng kaayusan. No? Kasi nga, di ba? Given ito nasa atin, lahat tayo wala tayong pag-aari nito. Remember, dumating tayo rito, hubot-huba, di ba? Wala na tayong dala. Aalis tayo dito, ang damit natin, sira. Sira yung likod. Kasi hindi maisusot sa iyo na maayos yan eh. Kailangan sirain yung likod para maisuot sa mga kamay mo. Ano? Kaya, ano ang sinasabi? Lahat ng pupunyagi natin na ginagawa sa mundong ito, okay yan. No? Para sa mga mahal sa buhay, makatulong sa ibang tao. Pero huwag mo isipin na madadala mo yan hanggang sa iyong kamatayan. Katulad ng sinasabi kayo nung nag-usap sa Jesus sa kayong mayaman, di ba? Pinag-usapan na yung kayamanan, tumalikod na eh. No? Hindi naman ganun ang sinasabi ni Jesus. Ang sinasabi ni Jesus, bigyan mo ako ng oras. Kasi pag binigyan mo ako ng oras, magkakaroon ka rin ng oras sa mga taong nakapaligid sa'yo. Di ba? Yung mga hindi mo napapansin, ano? Yung mga akala mong wala, ano? Baliwala sa'yo. Ay may halaga yan sa Diyos. Sabagat lahat tayo ay likha ng Diyos. Na simple ng panawagan. Ano? Ngayong araw na ito yung sinasabi sa atin, huwag mong iwanan, ano? Huwag mong talikdan ng tuluyan. Ang sinasabi ng Diyos, break. Mag-isip ka, lalong-lalo na nga, kung ikaw ngayon nakasadla sa talagang sinasabi mong hirap ng buhay, no? At parang wala kang mapuntahan, no? Dahil nga kung minsan, nakasentro lang tayo sa isang bagay, no? Sa buhay natin. No? Ang sabi ng Diyos ngayon, maglingkod ka. Matagal ng panawagan ito. 2,000 taon na, di ba? Paulit-ulit lang. Sana marinig natin ngayong araw na ito ang panawagan ito, no? Sabagat yung inaalok niya yung maging employer natin siya, ay sinasabi niya 100-fold. Saan ka pa pupunta? Di ba? Sa kanya naman ang gagaling. Di ba? Sabi niya, sa Hagay, sabi niya, akin lahat. Ang silver, gold, metal, lahat. Walang pag-aari ang sino man kundi akin lahat yan. At kaya kong ibigay yan kahit kanino. Kaya nga di ba, minsan, isang iglap, mayaman ka eh. Isang iglap, mahirap ka na. Kayang gawin ng Diyos yun. Siya ang Diyos na nakakagawa ng imposible. Siya ang Diyos na gumagawa ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya siguro, marapat lang na pagtuunan natin siya ng pansin. Malapit na ang Pentecostes. Alam niyo Pentecostes na. No? Pentecost, ang pag-akit ng Diyos o ni Jesus sa kanyang trono, sa kaharian ng Ama. Diba? Kaya siguro, dapat tayo magbunyi. Dapat ito na yung katuparan ng salvation para sa humanity. Amen? And amen. Pagnilayan mo natin yan. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat po. Sa araw na ito, paalala na naman po sa amin ito. Kami mga masyado makasarili. Kami mga nagbabaliwala. Kami tumitingin sa buhay namin na ang nangyayari sa buhay namin. Lalo na pag kami nagtatagumpay ay sanhi ng aming katalinuhan at kagalingan o pagpupunyagi. Patawad Panginoon at sinusuko namin sa iyo. Personally ako sinusuko ko lahat. Kung ano man yung nangyayari sa buhay namin ngayon. Kung taglay namin ngayon ay sinusuko ko sa iyo na ikaw po ang mamahala. Laging ikaw ang manguna. Bigyan mo ako ng kaisipan at karunungan mula sa iyo. Mula sa banal na espiritu mo. At ibigay sa akin ang pagpapasya sa anumang bagay. Pag-iisip sa anumang bagay na ang una at nakasentro ay ang iyong paghahari, Lord God. Maraming salamat at itindalagin ko sa mga tao din na medyo nahihirapan, nagdadalawang isip sa pagsunod sa iyo, ay magkaroon ng tunay na liwanag. Padala mo ang iyong mga anghel para ito ay magkaroon ng katuparan kasama ng iyong kabanal-banal Espiritu na daladala ang ataglay, ang karunungan ni Jesus, ang kanyang mga aral at turo. Tinataas ko din yung mga tao may mga sakit at karamdaman sa mga araw na ito, physically, emotionally, tinataas ko sa materially, tinataas ko. Financially, na sana Panginoon ay magkaroon ng katuparan kung ano man yung kanilang naisip. At sa pag-iisip nila, sana ikaw ang pangunahan mo, mamagitan ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Pangalan ni Jesus, maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Amen and amen. Amen. Follow, like, share. Yan po yan sa Botlea. Meron po tayo sa Instagram, Botlea din po yan. At sa YouTube, Botlea din. Kabaka mo, Botlea. Ayan, ito muna. Ang lingkod, Brother Mabuto Campo. Bye-bye. God bless.